Okay. So 2025, yung may conviction. 2025, Christ is enough. I'm really so excited because this morning, napakaganda nung testimony na narinig ko again from our sister about the visa of Sister Maret. It's really amazing. Amen. You should hear the testimony. How God moved sa buhay ni Sister Maret. And it's really amazing that 31, I think, is the last day ng amnesty, right? Amnesty. But by the grace of God, that Christ is really enough. That's what she claimed. And in the time na, sabi nga ni Sister Benny, the time that her visa was being processed by the immigration officer, she was watching our message last week about Christ enough. Amen. In front of the immigration officer. And, her visa was granted. And you know what? Her visa is free. Amen. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Amen. So excited ba kayo sa 2025 of what God will do? Amen. In our lives, that indeed, this January 2025, this month, amen, this whole month, we're going to discuss about a theme about Christ is all we need. Sabihin nga natin, Christ is all we need. Once again, in all we need of what? Of course, of our salvation. We need for salvation in our spiritual growth, fulfillment ng buhay natin spiritually. And the verse that we're going to look after is in Philippians 4:18-20. And background lang po why Paul has said this verse. Amen. That he said that it's a smelling aroma yung binigay sa kanya ng mga taga Philippi. Amen. Na sabi it have all in abound. I am full. But you know, Paul was during this time he was imprisoned. He was in prison. Amen. He was in prison because of sharing the gospel, because sharing about the resurrection of Jesus Christ, because of the ministry that God had entrusted to him. And here sabi si Epaphroditus, having received from Epaphroditus the things sent from you. Yun ang sabi ng Panginoon, the last days, isa-separate niya yung sheep at saka yung goat. Amen? Sabi yung sa mga goat na, because you did not visit me in prison, you did not give me water to drink. Amen? Kaya sineparate yung mga goat. Sabi nila, gano'n yung sheep naman is because they are the one who took care of the brothers, of the brethren who are thirsty and who are in prison. Kasi yung time ni Paul, the time ni Paul, when somebody visit Paul or the Christians, they risk their lives. Okay? Kasi sasabihin, Christian ka rin pala so huliin ka rin. Pero si Epaphroditus, nakita natin to, na yung ginawa niya is really amazing. Amen? How he cared for Paul. And of course, the Philippi. Sabi, the things which you sent from me. Andun yung kanilang support kay Paul. At sabi ni Paul, it's a sweet smelling aroma, acceptable sacrifice, well-pleasing to God. Hindi para sa kanya, kundi para kanino? Para sa Diyos. Yung ginawa ng mga taga-Pilipay na yun, hindi para kay Paul. Inangkin ni Paul na ito'y para sa Diyos ay ay acceptable in the sight of God. And then 19, and my God shall supply your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Now to our God and Father be glory forever and ever. So many Christians are quoting this verse without realizing, amen, the context of this verse 19. Ang kala natin, si Lord naman lagi susupply niya ang pangangailangan ko. Pero we can see the pattern, amen, why Paul spoke about this. Because the Philippi is, we can say that they have what?
they have give and sacrificed something, amen, for Paul, for the kingdom. And sabi nga sila yung sa Macedonia, di ba? Macedonia, Philippi, is one group of people na kung saan sa Macedonia, Macedonians give kahit na yung beyond their capacity. Nagbigay sila. Kahit na nangangailangan sila, pero kailangan ng ministry, they be able what? To give. Praise God. At hindi lang give, kundi nandun yung excitement nila kasi nakahanda na yung kanilang mga ibibigay. Amen. That's why Paul said, my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. And I know many of us here are sacrificing, amen, for the kingdom. And this is what I'm going to tell you. And I will repeat that God will supply all your need according to His riches and in glory by Christ Jesus. Praise God. At in Psalms 23:1, it says, the Lord is my shepherd. First of all, God's abundant provision for us is hindi siya mauubos. Kaya nga abundant, right? Abundant provision. Ano ba provision? Siya nagbibigay ng pangangailangan natin. Amen. Provision, provide, from the word provide. Amen. Provision. He's the one who can provide to us abundantly. He's the one who can supply, richly supply our needs. And dapat magkaroon tayo ng ganong kaisipan. That is the one who's the source of everything. Okay? When it comes to our employment, mga trabaho natin, lagi yung sinasabi yan na, yes, thank God for the company that we are working with. Pero sasabihin ko sa inyo, ginagamit sila ng Panginoon to bless us. Yes, to continue to pray for them, for our companies. Pero lagi nating lagay sa mindset natin that it is God who is the source of everything. Para yung ganito si Lord yung tangke, yung ating company, sila yung mga gripo. Ganun lang yun. Right? So lagi natin appreciate that everything comes from the Lord. Everything is comes from the grace of God. It's the riches of His glory na sinusupply sa atin. He's the one who give bread to the eater and He gives seed to the sower. Siya lahat ang pinanggagalingan ng lahat. At sabi nga sa Psalms 23, amen, alam natin yan. Basahin po natin. I shall not want. Sa isang version, I shall not lack. Hindi ako magkukulang. So, ibig sabihin, synonymous yung want sa lack. Right? So, yun po pagkakaiba ng need at saka ng want. Yung need po ay pangangailangan natin. Pero yung want ay kakulangan natin. When we are wanting something, ibig sabihin kulang tayo, no? Kaya gusto nating makuha. So yung need is pangangailangan. For example, yung physical need natin. What are those physical needs? Bread, water, food, air, shelter. Those are our physical needs. Amen ba? And the Lord is my shepherd, I shall not want. Because He is the one who, what? Sabi doon, anong sunod? He leads me to green pasture. He leads me to quiet waters. So He's the one who can supply. Amen, for the sheep, our great shepherd, our good shepherd, who took care of His sheep. Yung ating good shepherd, which is Jesus Christ in John 10. Right? He is our good shepherd. So, although we are undeserving, but because of God's mercy and God's grace to us, He is supplying the things that we need. Ano yung mga spiritual need naman natin? Kung may physical need, ano yung spiritual needs natin? Of course, ang spiritual need natin is yung ating salvation, right? Salvation natin, spiritual needs natin is yung life. Yung we need of, pag nawala na tayo rito, di ba? Yung eternal life.
At iyon lahat ay binigay sa atin ng Panginoon by His grace. That His mercy endures forever, you know. When God saw the people in Exodus 6, nung ang tao ay nagkanya-kanya na ng kanilang mga gagawin, sabi doon, si Lord, nung tinignan niya nung binagmasdan niya ang nangyayari sa mundo, sabi niya, He was sorrow in heart. Nalungkot siya. Nalungkot siya kung bakit niya lilikha ang tao, sapagkat all that people are doing are evil. Evil. Lahat ay mga bagay na kung saan ay taliwas sa nais ng Panginoon. That's why, sumunod na istorya is, tinawag niya si Noah to build an ark. At nagkaroon nga ng great flood. At nalipol ang napakaraming mga tao during that time. God is our provider. If you're going to look at Genesis, you know, this New Year, ito yung minimeditate ko in Genesis 1 because nag-umpisa naman po ako magbasa ng Bible at the start. And Genesis 1 is, sa Genesis 1 verse 3, sabi, Then God, let there be light. And there was light. And God saw the light that it was good. Alam mo, lahat ng binibigay sa atin ni Lord, lahat mabuti. Amen ba? Lahat yan mabuti. Because He is a good God. God is good? All the time. Yes. Hindi man gusto natin yung binibigyan niya, pero lahat yung mabuti. Hindi man natin maintindihan kung bakit binigay sa atin Panginoon yun, pero alam natin ito mabuti. Hindi man natin alam kung bakit inalaw ni Lord na tayo ay dumanas ng mga pagsubok sa buhay, pero alam natin ito ay makabubuti para sa atin. Amen ba? So, yun yung nakita natin na pinrovide niya yung light. At sabi niya, yung light na yun, when He saw that light, it was good. And sa Genesis 2, papakita ko lang sa inyo dito kung paano kabuti ang Panginoon sa atin. Na umpisa pa lang, ang nais niya ay bigyan tayo, biyayain tayo mabubuting bagay. Right? Sabi sa Genesis 2:8-9, if you have your Bible, just follow me and open your Bible. Sabi doon, the Lord God planted a garden eastward in Eden, and there He put the man whom He had formed. And out of the garden, the ground, amen, the Lord God made every tree grow that is pleasant to the sight. Underline niyo pleasant. Pleasant to the sight and good for food. Underline niyo good. Yes. When He created the heavens and the earth in 6 days, sabi diyon, everything na nakita ng Panginoon is very good. At ito nga, sa Genesis 2, nagtanim pa siya sa Garden of Eden ng mga punong kahoy, at sinabi niya, every tree na tinanim ng Panginoon is pleasant into the sight and good for food. Amen? Taliwas sa napakaraming kaisipan ng mga tao na ang Diyos ay Diyos na kung saan ay hindi mapagbigay. Amen? Kasi makakita mo sa buhay nila yung reklamo. Reklamo sa Diyos. Pero walang masabi nating pinlano ang Diyos na masama para sa atin. Ang lahat ay makasisiya sa atin. Amen? Magbibigay ng pleasure sa ating mga mata at mabubuting bagay para sa ating katawan. At sinabi niya, every tree of the garden you may freely, ano sabi doon? You may freely eat. Every, kinumand niya. It's a command. Iniutos niya sa tao, every tree of the garden, you may freely eat. Sabi, ito yung nababagay sa iyo para kainin mo. Ito'y kinukomand ko sa iyo, inuutos ko sa iyo yung kainin mo. Yung mga puno na aking tinanim na pleasant in the sight and good for food. And if you going down to that verse, may sinabi doon that in the midst of that garden, yun ang tinanim ng Panginoon. At meron pa siyang tinanim, yung tree of, hindi pa yan. Tree of life. Nandoon sa midst of the garden, yung tree of life,
At nandun yung tree of knowledge of good and evil. Sabi ng iba, bakit ayaw pakain ni Lord yun? Ibig mo sabihin ng Lord, ayaw niya tayong bigyan ng knowledge? Well, nung aking pinag-aaralan ito, amen, nung January 1, sabi ko, bakit nga kaya Lord? Good naman siya, kaya lang may evil. Yung pala, ibig sabihin, yung tree na yun is impure siya. Hindi siya purely na kung saan good. May impurity siya na pwedeng magpadumi sa atin pagka ayun na kinain. At hindi lang yun, sabi, mamamatay ka kapag ka kinain yan. So, in that garden, may sinabi si Lord, ito yung dapat mong kainin, ito yung bagay mong kainin, pero ito yung isang bagay na hindi mo dapat kainin. Right? Amen? Praise God. So sa ating bumubuhay, kadalasan po sa buhay natin, kaya tayo nagreklamo at nagkukulang ng pasasalamat sa Diyos, sapagkat sa ating bumubuhay, nawawalan na tayo ng pansin sa mga bagay na meron tayo. At naghahanap tayo ng mga bagay na wala sa atin. Nakuha niyo ba? We lose sight of the things that we have and we lay our sight to the things that we don't have. For example, illustration. Nangyari na ba sa inyo na kayo nasa isang restaurant, umorder kayo ng pagkasarap-sarap na pagkain ang gusto mo? Amen? Tapos, naghihintay ka dumarating yung pagkain na in-order mo, may nakita ka na katabi mo na umorder ng isang pagkain na iba, na ngayon mo lang nakita at sa tingin mo masarap. Ang nangyari ngayon, sabi mo, ay, ang sarap naman nun. Parang yun ang gusto ko orderin. That's the thing, nakukulang tayo ng pasasalamat. Kaya hindi tayo nakokontento sa buhay natin. Kaya hindi tayo nakokontento kasi yung mata natin ay nababaling ang pansin sa mga bagay na sabihin natin na hindi naman iyon ang nais ng Panginoon para sa buhay natin. Natingin natin sa buhay natin, iyon ang nababagay sa atin at hindi yung gusto ng Panginoon na ibigay sa atin. Right? Ganun tayo pag nagpe-pray. Pag nagpe-pray tayo, nagbibigay lang tayo ng mga instruction sa Panginoon. Lord, ito yung pinagpe-pray ko kasi ito yung maganda sa buhay ko. Sagutin mo na. Ngayon kapag hindi binigay ng Panginoon, sasabihin mo, hindi sinasagot ng Diyos ang aking panalangin. Actually, sinagot ka na ni Lord. Ang sabi, hindi yan bagay sa'yo. Kaya hindi ko bibigay sa'yo yan. You got it? Because mayroon na tayong preference sa buhay natin na ito dapat yung aking mangyayari sa buhay ko. Ito yung gusto ko. When I was studying this message today, is really ang dami. Nagkabukol-bukol ako sa raming correction ni Lord sa akin about contentment. God told or commanded the man saying, of every tree of the garden you may freely eat. God is the God. You know, hindi siya God na will restrict you sa mga bagay na mabubuti. Bagkus pa nga, ibinibigay niya sa atin ito ng malaya sa atin buhay. Pero may mga bagay na kung saan sinasabi ni Lord, huwag iyan, anak. Amen. Huwag iyan. Just like sa buhay nga ni Adam at Eve, iyon na nangyari. The Lord God said to the man na kung saan, you shall not eat of the tree of the good and of knowledge and evil. Of course, because you shall die. You shall surely die, sabi ng Panginoon. Alam niyo, tinukso si Eve. Nung tinukso si Eve ng serpent, nung sinabi ng serpent, sinabi ba ni Lord na huwag mong kainin ang prutas na yan? Amen? Ang bunga ng puno na yan. Ano mo sagot ni Eve? Nandun yung fear niya eh. Nandun yung fear ni Eve. Sabi niya,
Yes, God said, you shall not eat, nor shall you touch it, lest you die. Nandun yung fear ni Eve. Nandun yung kanyang takot sa Diyos kasi dinagdagan pa niya. Siguro nung sinabi sa kanya ni Adam, oy, sinabi ni Lord, sinabi sa akin, huwag kakainin yan kasi you will surely die. We will surely die. Siguro narinig ni Eve, lalo pa siya natakot, hindi ko talaga hawakan yan. Nandun yung fear niya kay Lord. But then, when the devil spoke to her, at sabi ng serpent sa kanya, ng mga kasinungalingan ni serpent, sabi, you will not surely die. You see the lies of the devil. Ano sinabi ni Lord? You will surely die. Pero sabi ni devil, you will not surely die. Isn't it? Iyan ang laging, yung pattern ni devil sa atin when he is tempting us. Lagi niyang ini-slander yung word ni God. Pinaniniraang puri niya si Lord sa atin. Na sinasabi si Lord, yung Diyos na yan ay sinungaling. Hindi ka mamamatay. Bagay yan sa'yo. Amen. Masarap ang bawal. At iyon na nangyari when Eve opened her eyes. Iba na ang naging tingin niya doon sa puno na kung sasabi niya, hindi ko to hahawakan kasi mamamatay ako. Nagkaroon siya ngayon ng lakas ng loob, ng lust. At sabi niya dito, when he saw that tree, it is good for food and it is pleasant to the eyes. And tree desirable to make one wise. Isn't it? Ganyan ang kasalanan. Pagka nag-desire na tayo ng kasalanan, nabuksan ang isipan natin, and we what? We desire to do it, nakala natin, sa lahat ng mga tinanim, Lord, kulang pa eh. Hindi ko pa natitikman ito eh. Sabi nga, yung need at want, magkaiba yan. Ang kala niya, kulang. At ganun ang kanyang description. Yung tree of the knowledge of good and evil, anong description niya? It is a tree that is pleasant to the eyes and good for food. Hindi naman sinabi ni Lord yun, di ba? And desirable to make one wise. Amen. At nakikita natin yan, narinig natin maraming istorya na yan. Kapag ka ang isang babae o lalaki, pinagbawalan ng magulang about a wrong relationship, lagi niyang pinagtatanggol ang maling relasyon. Ano yung mga sasabihin? Okay naman to sa mata ng mga tao eh. Wala naman akong sinasaktang iba. Ganun natin i-describe ang kasalanan. Pinapaganda natin. Amen. At i-describe natin itong, it is good for me. It is pleasant to my flesh. It is pleasant to my eyes. At dito ko mapapabuti. And that is what the Word is teaching us. With all of this advertisement na nakikita natin, hindi naman siguro lahat. Pero most of it, na makikita natin sa billboards, sa mga internet advertisement, sasabihin yan, kailangan mo to. Kaya maraming tao, depressed. Hindi kontento sa buhay. Right? Pag nakita sa Facebook na kung saan, ang ganda naman ng bahay nito, ng aking kabatch. When you read the news about Elon Musk, I think last year, December, merong news doon si Elon Musk kung gaano siya kayaman, na doble yung yaman niya. Siya yung number 1 ngayon na billionaire. Doble-doble yaman niya. At lagi ko narinig sa mga tao, pag mga ganon, sana all. Sinit. Pag nakita sa Facebook, ay nakarating to sa ganon, tingnan mo si kabatchmate,
Nagpunta sa Amerika, nagpunta sa Canada. Uy, may snow. Sana all. Alam nyo, yun ang pinakamaiksi na prayer na ginagawa ng mga Kristiyano. Kaya pag in-invite mo sa prayer meeting, ayaw na mag-pray eh. Nag-pray na eh. Sana all. Pero alam niyo ba yung sana all na yon, actually, ang meaning niyon, sana akin yan. Sana mapasa akin yan. Di ba? Hindi naman talaga wini-wish mo para sa lahat eh. Para sa sarili mo. Para sa sarili natin. Yun naman talaga, sana all. Paano kung lahat tayo mayaman? Laking problema nun, di ba? Wala na magtatanim. Wala na magtatrabaho. Kaya wag yung i-wish na sana all. Pero talagang wish mo, sana maging ganun din ako. Kaya when you have food in your table, at nakita mo mas masarap yung kinakainin, mas masarap nakahanda noon, nawawalan ka ng gana magpasalamat because ang puso mo ay, sana meron din ako noon. Amen ba? Not only for food. Amen? Mga material things sa buhay natin. Lagi tayo nagko-compare is when we are comparing things to others, it's not healthy. Hindi magiging healthy ang buhay ninyo when you continue comparing your life to others. But now, I want to compare our lives ngayon sa napakaraming tao sa mundong ito upang magkaroon tayo ng pasasalamat sa maliliit na bagay na nasa buhay natin. Alam niyo ba kung kayo ay mayroong pagkain sa inyong pagkainan o sa refrigerator na niyo na puno ng pagkain at mayroong kayong damit, clothing in your back, shelter, and bed to sleep, you are richer than 75% ng population sa mundo. Because 75% ng population ng mundo, wala silang makain. Remember sa Cambodia, last time, di ba? Nando si Pastor Jerwin. Yung tsinelas na bigyan mo, mga tao, tontuwa na. Maraming tao walang matulugan. Maraming tao ang kung saan walang makain. Pero ito tayo, nagreklamo pa kung anong meron tayo, imbis na tayo magpasalamat. Kung ikaw gumising ngayong umaga na meron kang kalakasan, nakabangon ka, na meron kang kalusugan, mas mapalad ka sa milyong-milyong mga tao na hindi makapagsusurvive this week. Mapalad ka at ako. Kasi wala tayo sa lugar kung saan nandun yung persecution. Nandun na kung saan na yung prison na maraming mga kapatiran natin. Nandun na kung saan maraming ka-suffer because of war. Mapalad ka kasi mas mapalad ka sa 500 million na mga tao na nagka-suffer every day. And yet, ang dami nating mga reklamo pa sa buhay. We need to thank God in everything na nasa atin, big or small. We need to practice gratitude. And let us honor Him. Amen. Hindi katulad ni Eva na kung saan is pinakinggan niya ang kasinungalingan ng kaaway. At tingnan nyo nangyari nang dahil sa ginawa ni Adan at si Eva. Lahat tayo nagka-suffer. And yet, ganyan din nangyayari kapag ikaw ay isang magulang at ikaw ay nagkaroon, alam mo na, hindi lang yung consequences ikaw nag-earn eh. Kadalasan yung ibang mga mahal mo sa buhay, yung nagka-suffer ng consequences sa ginawa natin.
I've been there. Marami kong mga regrets sa buhay na dapat di ko ginawa. Pero thank God because He is richly, abundantly gracious to us. All we need to do is, kung itong message niya to will pierce our heart. Amen. Of all the things na kung saan nanneglect natin sa buhay natin, nagiging, nagiging mareklamo sa buhay natin. Let's just draw near to Him and ask for His help. Because talaga hindi madali. Sabi nga, of every 100 people can survive adversity. But one man only can survive prosperity. Mas marami ang nakaka-overcome ng mga paghihirap sa buhay. Pero bihira ang nakaka-overcome ng tukso ng prosperity. Yung kapag ka napakarami na natin at naghahanap pa tayo, yun. Ang laging sinasabi, kapag ka nasa comfort zone na tayo, this is the very dangerous zone na dapat lalo tayong mag-pray, lalo tayong magbasa ng salita ni Lord, lalo tayong makinig ng salita niya, sapagkat you are in a very dangerous place. We are. Kung di natin titingnan mabuti, deeper ang buhay natin. Have you ever have that compassion na kung saan tingnan nyo, ba't ang daming mga empty space? Yan. Nakuha ba natin na kung saan magkaroon tayo man lang ng kaisipan na paano na yung mga tao na ito? Na kung saan kapag ka nawala sila rito at wala si Kristo, ang aking nanay, ang aking tatay, ang aking kapamilya, ang aking kaibigan, naisip ba natin yon? Because we're always looking for our wants and not the needs of others. Nagiging selfish tayo. You know, in James 4, sabi sa James 4 verse 2 to 4, I didn't put in the screen. Sabi dito ni James, amen, the brother of Jesus, amen, a prominent leader in the first century Christians, sabi, you lust and you do not have. Nagnanasa kayo at hindi nyo nakukuha. Bakit? You do not have because you do not ask. So verse 3, you ask and do not receive. Bakit kayo nag-ask tayo kay Lord, hindi natin na-receive? Ang sabi, because you ask amiss. What is amiss? A-M-I-S-S. Ano ibig sabihin ng amiss? Amiss means wrong motives, evil intentions, out of selfishness or with unrighteous agenda. Amen. Bakit mo ba gusto yumaman? Nag-aas ka kay Lord. Bakit mo gusto yumaman, magkapera? Ano ba ang intention mo kung bakit mo gusto magkapera? Yun ang tanong. Kasi nag-aas ka, hindi ka nakaka-receive because you ask amiss that you may spend it on your pleasures. How many of us has that plan this 2025? Lord, nawa pagpalain mo ako ng ganito, ha? Makaipon na ako. Pero ano ba intention mo? Kung bakit kailangan mo magkaroon ng maraming pera? Is it to use for your own pleasure, to spend it on your own pleasures, or the worldly desires? You know, when I was meditating this message, I forgot so many things. Yung mga buhay namin, this is Sister Amor, ng time na kung saan nag-struggle kami rito, I went back and remember those things. Ang sabi ko, ang sarap pala ng dating buhay na yon. Although there's struggle, pero ang dami namin natutunan ni Sister Amor. Yung bang yung trust kay God? Buhay na buhay na buhay. Ang sarap.
At sabi sa for adulterers and adulteresses, you unfaithful wives, unfaithful husband, who flirt with the things of the world. Yun ang sinasabi rito. Do you know that friendship with the world is enmity with God? And the enmity, ill feeling. Whoever therefore wants to be a friend of the world makes himself an enemy of God. Yun po yung mga kaaway ni Lord. Yung sa tingin natin ay, okay, basta ang mundo, wala sasabihin sa akin. Basta yung tao, wala sasabihin sa akin. Okay lang. Kontento na ang buhay ko. But the Bible says, do not love the world or the things of the world. A carnal man is enmity with God. Those who are in the flesh cannot please God. Tandaan po natin yan. As I with the Spirit who dwells in us yearns jealousy. You know, God is a jealous God. God is a jealous God. And I think maraming tao ang misinterpret what the word jealousy means. Amen? Na ang Diyos daw ay napakasaking naman ni Lord, napaka-self-centered or ego, napakataas naman ang ego ni Lord, na gusto lang niya siya. Kasi mapanibiguin si Lord. Mapanibiguin si Lord. Kasi pagka binigay natin, atensyon natin sa mundo, na kaaway niya, amen, ang world system, ibig sabihin is, nag-jealous siya sa atin. Na yung attention natin, yung ating focus is nasa mundo, at hindi sa Kanya, naninibugo ang Diyos. Last Friday, sabi ko, yung sakit na disorder na ADHD is, ngayon lang yan mga lumalabas, no? The disorder. Sabi doon, ADHD means Attention Deficit Hyperactivity Disorder. At napakarami pa ng mga celebrities ang may mga ganitong disorder. O mga kilalang tao. Amen. ADHD. Kasi itong ADHD, ang symptoms ito is you have difficulty paying attention and often distracted. Meron kang focus, pero yung focus mo is nadodraw doon sa ibang bagay. Yun nga sabi ko nung Friday, halimbawa, inutusan ka ng nanay mo, o anak, bumili ka ng suka, kasi yung suka na yan, gagamitin ko, kailangan natin dito, sangkap para sa akin niluluto. Nung pumunta ka ngayon sa tindahan, nakita mo yung mga kaibigan mo, nakita mo naglalaro sila, at doon, imbis na pupunta tindahan, pupunta ka sa kaibigan mo, nakipaglaro ka, nakalimutan mo na yung pagbili ng suka. Simple lang. Di ba? Yung importanteng bagay na sabi ng Lord, dito tayo mag-focus is nadodraw attention natin sa bagay na kung saan ay hindi naman importante, kaya maraming mga Kristiyano mayroong ADHD. 2025. Ano yung ating mga pinaplano for this 2025? Marami sa atin, naku, itong 2025, magbabasa na talaga ako ng Bible. Tatapusin ko ang Bible. Focus ka, 1 linggo. Pag pangalawang linggo na, nakawaglit ka na ng mga ilang reading. Tinamad ka na. At na-focus ka na sa ibang bagay. Ganun na nangyayari sa atin. Kaya marami ang di makausad kasi yung ADHD, yan ang mga disorganized people. Walang organisado sa buhay. Puro na lang umpisa. Amen? Walang time management. Walang planning. And trouble remembering the daily task. So let's pray na yung ADHD, spiritual disorder natin, ay gamutin ng Panginoon. That this 2025 we can say really, Christ is enough. Amen ba? Ano yung mga pinapafocus sa atin ng Panginoon? He commissioned us, right? To make disciples of all nations.
baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, teaching them to obey, to observe the things that He told us, He said. Yung LG natin, nung inipisa natin Sunday life group dito, ang dami excited. May nagsabi pa sa akin, naku, dito na ako mag-church kasi merong LG. Sige. 2-3 meeting umattend. Pang-apat, hindi mo na makita. May mga facilitator excited. 2, 3, 4 na meeting, 5 meeting, nandoon. Pero pagtagal na, nawawala na. ADHD. Ano ba yung dapat natin i-focus? Right? O nadodraw tayo sa attention, nakala natin, itong kailangan ko sa buhay. This is what I want in my life. Kaya yung Sunday ko, biyakin ko Sunday ko. Kasi meron ko importanteng gagawin. I'm telling you, I got rebuked by God. Kasi may ganito rin akong disorder. And I really need our Lord to help us. Because we draw to something else or to someone else. And God and Satan is the distractor of soul. Distractor. From the word distract. Saying distractor of soul. Lagi niya tayong i-distract. Amen? To show us the beautiful things of the word. Yun yung ginawa niya kay Jesus, di ba? Look, ang lahat ng ito nakikita mo, sabi niya kay Jesus, magiging sa iyo yan kapag sumamba ka sa akin. Pero si Lord, alam niya, nakafocus siya. Ang sinabi niya kay Satan, worship your God and Him also. Only you shall worship. May focus. Amen? Huwag tayong aalis sa focus na yun, mga kapatid. Huwag tayong aalis sa focus na yun, ng Panginoon. Amen? Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. So it's very easy for us to be distracted, lalo na kapag mga distraction na nasa paligid natin. So we need to help ourselves kung paano alisin natin mga distraction na yun. For example, ang yung focus ngayon is magpe-pray ako lagi. Magkakaroon ako ng prayer devotion every day. Amen. I-pray ka nga, napakarami namang yung cellphone mo, nagre-ring. Nandun ka sa isang lugar, gigising ka, tanghali na, ang dami ng tao. Madidistract ka na. Hindi ka makapag-concentrate sa prayer. I mean is, you need to help yourself. Paano nyo ba matutulungan? Amen, na hindi ka ma-distract. Alisin natin mga bagay na ka-distract sa atin. Could be sa ministry. Amen, you have the ministry. And there are things na kung saan is, meron kang mga dapat gawin sa ministry na ipinagkatiwala siya ng Panginoon. Nakafocus ka doon and then, one day, nawala ka na sa focus. Because, may iba ka ng mga ginawa. Na hindi naman yun ang sinasabi ni Lord na iyan ang bagay sa'yo, anak. Ito yung bagay sa ministry na pinagkatiwala ko sa'yo, hindi yung mga bagay na yan. Amen. Nasa music ka nga. Tapos, kanta ka rin ng kanta ng mga secular songs. Pinakikinggan mo everyday secular songs. Paano ka mag-go-grow? Diba? Nadidistract ka. Meron pa kang pastora, kumanta ng I don't know. Why? There's so many things na kung saan is hindi natin napapansin na tayo pala ay indistant na kay Lord. Malayo na tayo sa Kanya. Dahil ang ating pamamaraan ay hindi punta sa pamamaraan ni Lord. And that is what happening
Kaya maraming disaster ang nangyari sa 2024. But thank God because He is abundant, providing for us. That the Lord, He is good and ready to forgive, abundant in mercy to all those who call upon Him. Amen. Abundant in mercy. The Lord is full of compassion and gracious, long-suffering, and abundant in mercy and truth. And Jesus came to give us life and life abundantly. Amen. Life abundantly. Because the grace of our Lord is sufficient for us in our, amen, in our troubles. Because His power is made perfect in our weakness. So let us see how to find contentment in Christ. Si John D. Rockefeller, siya yung unang bilyonaryo. Na nung time niya, siya lang yung kauna-unahang bilyonaryo. Si John Rockefeller. I think may mga movie pa about him. Kasi talagang napaka-famous niya. Meron nagtanong sa kanya na isang reporter. And the reporter asked him with this simple question, how much is enough? Tinanong si Rockefeller, pagkayaman-yaman. Pero, ayun, trabaho pa rin siya ng trabaho, payaman pa rin siya ng payaman. Kaya sabi ng tinanong ng reporter, how much is enough? Sabi ni John Rockefeller, just a little bit more. Konti pa. Konti pa. Konti pa. Sinasabi niya, hindi pa sapat. Hindi pa sapat. Konti pa. Konti pa. Actually, pinakita niya rito yung human condition. That our minds are wired to our wants. Our minds are wired to our wants. Yan po yung nakakalungkot na kondisyon ng puso ng tao. Sasabihin ng iba, marami namang tao kontento na sa buhay. Amen? May mga tao talaga masasabi natin, kontento na sila sa simpleng buhay. Isn't it? Baka kapitbahay niyo yun. Simple lang. Ako nga, nagpunta ako sa Taiwan. Nakita ko yung mga kontento mga Taiwanese. Kasi kami mga Pilipino, pag sahod, punta na agad ng shopping mall. Pag uwi ng flat, ang dami ng mga groceries na tinda. Pero makikita mo, pag dumaan ka, yung mga Taiwanese, nagtsatsaa lang doon sa bahay nila. You can see the contentment, peace and quiet life. Kaya sabihin sa amin ng mga Taiwanese, ba't kayo mga Pilipino ganyan? Pag araw na Sunday, di kayo magkandabuhat sa mga groceries at mga pinag-shop ninyo. Amen? So, yun ba talaga yung contentment ng buhay? A simple life? Hindi tapos mamamatay ka na gano'n kasimple? Yes, thank God for that. Kung may makita tayong mga gano'ng kontento, pero actually, yung contentment sa buhay is ganito. Kontento ka kung ano ang nasa iyo. Kontento ka rin kapag ka nawala yung nasa sayo. Nakuha niyo ba? Kontento ka kung ano nasa sayo. Kontento ka rin kung mawala yung nasa sayo. Siguro sabihin niyo, ano ka pastor? Bato? Bato ba puso mo? Yes, of course, we are emotional beings. Siyempre, kung mawala sa ating yung asawa natin, talagang it will break our heart. Amen? Pero hindi ibig sabihin yung pag nawala na yung asawa mo, kailangan mamatay ka na rin. Amen? Kasi ang buhay natin, hindi naman mula sa ating asawa, kundi yung mula sa Diyos. Kaya nga, may sinabi si Paul, amen, sa Philippians,
Sabi ni Paul dito, basahin po natin lahat. Philippians 4:19 yung ating text, di ba? Umakyat lang tayo ng konti. Sabi ni Paul, I rejoice in the Lord greatly that now at last your care for me has flourished again. Though you surely did care, but you lack opportunity. Ganon sila mga Philippians. Kahit hindi sila ganon ka-abundant yung kanilang material na mga sa buhay nila, andun sila. Lagi silang ready magbigay. At yun, alam ni Paul. Kaya itong Philippians, book of Philippians is a thank you note, a thank you letter to the Philippi. To the church in Philippi. Sabi niya, not that I speak in regard to need. Hindi yan sinasabi ko yung pangangailangan. For I have learned in whatever state I am to be content. Right? I know how to be abased and I know how to abound. Alam ko kung paano, natutunan ko kung paano mawalan at sumagana. Everywhere and in all things, I have learned both to be full and to be hungry. Both to abound and to suffer need. I can do all things through Christ who strengthens me. What we can see here is yung strength na kay Paul, ay contentment na kay Paul, ay mula kay Kristo. Na kahit na mawala, magutom siya, kontento siya. Na kahit siya ay na kahit siya ay mabusog, kontento siya. Amen ba? At ang nakita ko rito, natututunan pala yung pagiging kontento. Hindi yan yung pinanganak kang kontento sa buhay. Kailangan nating matuto maging kontento kasi nakaward yung ating isipan sa ating mga wants. Right? At paano natin matututunan to? Paano? Meron ako inihanda rito na 4 na bagay. Tandaan nyo, FGGS. Once again, FGGS. Una, focus. Focus. Focus on the things of God. If you want to be contented, focus on the things of God. Mag-focus tayo kung saan tayo mag-grow spiritually. Mag-focus tayo to be intimate with God. Right? At makikita nyo yung ating prayer, reading your Bible, Christian fellowship, sharing the gospel. Yun yung sinasabi na kung saan i-focus natin ang isipan natin sa things of God. Ano sabi sa Bible? Do not what? Do not labor for the food that perishes, but labor for the food that will endure to everlasting life. Sabi, doon kayo magsumikap. Hindi sa mga pagkain na napapanis, kundi sa mga pagkain na tatagal sa walang hanggan. Right? Yes, these many occasions, nabusog tayo sa napakasasarap na pagkain, right? Amen ba? Kaya lang, iba sa atin, reklamo pa rin eh. What I mean is, kung paano tayo nag-ready to prepare our festive season na masasarap na pagkain, ganun din sana tayo ka-excited. Amen. Sa pagkain ng mga spiritual food natin. Kasi iyon yung tatagal sa walang hanggan. Yung mga kinain nyo, inilabas nyo na yan, di ba? Right? Yung iba nga napanis. Kasarap-sarap ng pagluluto nyo. Pero ilang araw na panis din. Lilagay nyo lahat ng effort nyo doon sa bagay na temporary lang. Ang sinasabi ni Jesus sa John 6, labor for the food that will endure to everlasting life, which the Son of God will give to you. Hindi galing kay pastor, hindi galing sa CSG, kundi galing sa Diyos. Yun ang pagsimikapan natin. Yun ang i-focus natin sa buhay natin. Lord, ano ba yung sinasabi mo for this 2025? Ano ba yung dapat kong gawin for this 2025? When you have that focus, I can say, it's a way to be content.
Matututunan nating maging kontento. Amen. Kaya nga si Paul, kahit siya magutom physically, sabi niya, I learned to be content. Busog naman ako eh. Spiritually. Right? Ano pa? Letter G. FGGS. Letter G. Gratitude. Gratitude. Pasasalamat. Magkaroon tayo ng buhay na kung saan yung character natin, yung conduct natin, na magpasalamat sa Diyos sa lahat ng blessing niya, maliit man o malaki. Maliit man o malaki. I-practice natin. Kaya nga natututunan ng contentment kasi dapat pinapractice nating maging mapagpasalamat sa buhay natin. Gratitude. Gratitude. Lord, salamat. Salamat dahil may kinakain ako araw-araw. Salamat meron akong trabaho. Salamat, Lord, paggising ko, nakakalakad ako. Minsan masyado na tayong pamilyar sa buhay natin na kung saan hindi na tayo nakapagpapasalamat. Kasi ordinaryo lang natin ginagawa, pero isipin nyo, maraming tao hindi bumabangon, hindi na nakakalakad. Maraming tao hindi na gumigising. Mano ba na maisip natin magpasalamat kay Lord? Lord, salamat. Nakagising ako ngayon. Sa maliliit na bagay. Sa mga ordinaryong bagay, mag-umpisa tayo magpasalamat sa Kanya. Amen ba? Right? Pinasasalamatan niyo ba ang pamilya ninyo? Matuto tayo magpasalamat. Pasalamatan natin sa mga may asawa. Sa asawa mo, pasalamatan mo ang asawa mo sa kanyang buhay. Right? Pasalamatan mo mga anak mo. Pasalamatan natin ang pamilya natin. Ang tatay natin, nanay natin. Magpasalamat tayo sa Lord na napakaraming bagay. Na makita natin maraming tao ang wala ng nasa sa inyo. Praise God. Magpasalamat tayo sa church. You know, I started to thank God for sa mga kapatiran na rito na sumuporta sa CSG, sa vision ng church na ito. Pinagpapasalamatan ko sila. At Lord, sabi ko, Lord, salamat. Isipin niyo kung nagkasalita ako rito, wala naman nakikinig. Salamat, may nakikinig. Salamat, may nananampalataya. Amen ba? Kasi kung sasabihin ko, alam niyo ako si Jojo, sasabihin niyo, hindi totoo, hindi ka si Jojo. Ang hirap naman nun, di ba? Insulto yun. Pero salamat, may nakikinig. Salamat. Napakadami nating dapat pagpasalamat. Pero nauna kasi reklamo natin eh. Amen? Pag nakita natin yung iba, reklamo agad. Oh, ito yung may utang sa akin. Bakit ko ba nakita na? Bakit ba nag-attend ng church to ngayon? Ang dami nating mga bagay na dapat pagpasalamatan na nasa atin. Nakakalimutan lang natin. Napakapalad. Nung si Laura minsan, no, ano yung mga bata, there's foolishness in the heart of children. Nung pinapakain ko siya ng carrot, sabi niya, yak. Ang sakit, di ba? Right? Ikaw bumili ng pagkain na yun, tapos sabi niya, yaki. Hindi lang yun. Pinag-pray mo yan. Lord, salamat sa pagpaprovide mo ng food. Tapos sasabihin mo, eto na naman ang pagkain. Sulto po yun sa Diyos. Sabi ko kay Laura, I taught her. Sabi ko, huwag kang ganun. You know, we pray for the food and you're saying, yak. I teach her a lesson. Sabi ko, that's not good. Don't say it again. As if God is also telling me na wag tayong maging ganun. Yung blessing na binibigay ni Lord, nagkakaroon tayo ng sorrow sa puso natin kapag tayo ay nagiging mareklamo at wala tayong appreciation. Maging kontento tayo by thanking God every day. Sa lahat na nasa atin na.
Alam niyo ba, pinagpasalamatan ko pa si Lord sa mga umutang sa amin. Sabi ko, Lord, salamat sapagkat nakapagpautang kami. At salamat din, hindi kami nangutang. Di ba? Amen? Magpasalamat tayo sa lahat ng bagay. Kasi lahat naman ng binigay sa atin, Lord, pinahiramang sa atin, di ba? Amen? Dadaan lang sa kamay natin yan. It's just temporary. Ano pa, letter G? Generosity. We need to practice generosity. Amen. Generosity, mapagbigay. Mapagbigay, generosity. Hindi yung, hallelujah, yesterday, one of the word na binigay ni Lord sa akin doon sa Thanksgiving, doon sa marriage na tatay, nanay, is commit. Sabi, commit your way to the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. Sabi, pagkatiwala natin sa Lord, amen, ang lahat ng bagay at siya ang tutulong sa atin. And the word commit there, one definition of commit is roll off unto. Ibig sabihin, pagulungin mo, papunta doon. Commit your way. Ibig sabihin, commit mo kay Lord, pagulungin mo tulad ng isang bola, alam mo sa football, right? Isipin mo, kung napakagaling mong player, ayaw mo ipasa yung bola, gusto mo ikaw mag-shoot. Kasi wala kang tiwala doon sa papasahan mo. Ganun ang marami sa atin. Kala natin, ay, itong buhay ko, okay naman, kaya kong i-manage to, kaya kong patakbuhin to na maayos. Lord, ayaw ko ipasa sa'yo. I don't want to commit. Kasi inisip mo si Lord, hindi siya magaling na scorer. Ikaw lang yung magaling. Ganun po yung sabihin ng commit. Commit your way. Practice generosity. Magtiwala lang tayo sa Panginoon. Letter S is service. Serve God and serve others. Napakasarap po maging abala tayo itong 2025 in the things of heaven, in the things of God. At huwag tayong ma-draw away yung attention natin from the things of God. Papunta doon sa mga bagay ng mundong ito. Yes, ang mundong ito will entice us. Grabe ang temptation ngayon sa mundo. Grabe ang temptation. Amen? Sa ating mga Kristiyano, to take away our attention to Jesus. Papunta sa mundo. Kasi yung mundo talaga, wala ang focus sila sa Diyos, in which normal lang iyon. Normal lang. Pero tayo mga Kristiyano, abnormal, kapag tayo hindi nagbabasa ng salita ng Lord, kapag tayo hindi nagpe-pray, kapag tayo hindi nagpupunta ng church, nagpe-fellowship, kapag hindi tayo nag-share ng gospel, is abnormal po sa atin yun. Amen. Huwag tayong magpaka-normal dahil hindi tayo ganun. Huwag tayong magpaka-abnormal kasi hindi tayo ganun. Normal tayo na dapat nagbabasa ng salita ni Lord, nagpe-pray, nagpe-fellowship, nag-share ng gospel. Serving God. Ang dami po natin dapat gawin dito sa kaharian ni Lord. Napakarami. Yun nga sinabi ko, kita niyo yung mga empty chairs na yan. Ang dami nating dapat gawin pag-serve. To serve God in sharing the gospel. Amen ba? Right? Kasi, parang nangyayari, okay, anniversary, ang dami nating in-invite. Punong-puno ito. Pero after a week, after 2 weeks, hindi mo na makikita yung mga in-invite mo kasi wala man na nagpa-follow up. Yun man lang, magkaroon tayo ng heart to focus on the kingdom of God. Amen? Nagpakahirap yung kaibigan natin o kapatiran natin to show the word of God. Ang gagawin lang natin, magdidilig, hindi pa natin magawa. Ang gagawin lang natin, tawagan natin at sabihin natin, kamusta ka na? Hindi kita nakita sa church. We need to have that heart and focus on the things of God. Don't take away attention na kung saan natin pinispend ang ating oras in the things that are worthless or useless in the kingdom of God. Hindi makakatulong sa ating paglago.
So F is what? G? Another G? And letter S? Service. Tumayo po kayong lahat, tayo mananalangin. So I want to challenge you, examine your desires. Examine your desire. Amen. Yung desire natin, examine. May isang istorya sa Bible, isang napakayaman, bata, makapangyarihan, lumapit kay Jesus. Sabi niya, good teacher, ano ba'y gagawin ko to inherit eternal life? So, ibig sabihin, itong tao nito, alam niya, ang lahat ng nandito ay temporary lang. Kasi may desire siya, right? Eternal life, Jesus. Ano ba gagawin ko? Nakafocus siya. Amen. Ang kala niya, nakafocus siya on the things of eternal. But then when Jesus searched the heart of this man, amen, lahat pala religiosity lang. Lahat pala religion lang. Amen. Lahat pala kung saan ay hindi niya kaya ipagpalit. Naatanggalin ang mata niya sa nagniningning na kanyang kayamanan. Nung sinabi ni Jesus, kulang pa. This is what you need. Kasi sabi niya, ito yung ginawa ko, hindi ako nagnanakaw, hindi ako mamatay ng tao, hindi ako nangangalunya. Ano pa ba yung ginawa? Ano pa ba yung dapat kong gawin? Ginawa ko yan. Hanggang mula nung bata ako, ginagawa ko na yan. Sabi ni Jesus, there's one thing you lack. There's one thing you need sa buhay mo. Amen. At iyon ay tanggalin mo ang kayamanan mo, ibenta mo ang yaman mo, ibigay mo sa mahihirap. Ang sagot ni Jesus, sumunod ka sa akin at magkakaroon ka ng kayamanan sa eternity. Maliwanag ang sagot ni Jesus, di ba? Maliwanag. Maliwanag ang sagot niya. Alam ng taong iyon na ang lahat ng sa kanya ay temporary lang. At sinagot ni Jesus ang tamang sagot. Pero sabi doon, malungkot siyang umalis. Kasi pagkayaman-yaman niya. I don't want you to go out of this room malungkot. Sapagkat hindi yan nais ng Panginoon. Ang nais ng Panginoon is to give pleasure to your soul. Sabi ni Lord, seek first the kingdom of God and all His righteousness in Luke 12, yung verse yun na yun. Seek first the kingdom of God and all His righteousness, and all the things will be added unto you. Yung sinunod yung verse doon sa Luke 12:32, sabi niya, do not fear, O little flock. It is the Father's will, it is the Father's pleasure to give you the kingdom. Ang Diyos hindi siya madamot. Pero siya ay mapanibughuin. Sinasabi niya sa mayaman na yun, ayoko ng Diyos na yan na sinasamba mo. Tanggalin mo yang Diyos-Diyosan mo na kayamanan. Mag-focus ka lang sa akin kasi yung kayamanan mo ay nadodraw yung attention mo to serve me, to follow me. Kaya sabi, alisin mo yan at sumunod ka sa akin. Kasi kung di niya alisin yun, hindi siya makakasunod kay Kristo. Kaya maliwanag yan, sinabi yun. So ang tanong ko ngayon, examine natin ang buhay natin. If there are areas in our lives, nakala natin, ito makaka-fulfill ng buhay natin, but it is the wrong thing. Kung may mga ganun kayo, tayo humingi ng tulong sa Panginoon. Ayaw ni Lord na umalis tayo malungkot dito. Ang nais niya, magkaroon tayo ng assurance. Amen. Nalalabas tayo dito, we are assured of the eternal inheritance ng Panginoon sa atin. Could it be that God has been calling you for many times? Mapalad ka. Lagi nga tinatawag ng Panginoon na tanggalin mo yung mga bagay na yan. At hanggang ngayon, matigas ang ulo mo, ayaw mo pa rin tanggalin. Pero ngayon, tinatawag ka pa rin niya, tanggalin mo yan. Hindi yan nakakaluwalhati sa akin. Hindi yan bagay sa'yo. Anak, hindi yan bagay sa'yo. Mali iyang ginagawa mo araw-araw. Hindi yan ang bagay sa'yo. Adik ka sa ganito, adik ka sa ganyan, nakapokus ka sa ganyan.
Nakapokus ka sa mundo, hindi yan ang bagay sa iyo, anak. Hindi bagay sa iyo yung relasyon na yan. May asawa kang tao. Tapos nakipagrelasyon ka sa iba. Sinasabi sa iyo, hindi bagay sa iyo yan. Hindi bagay sa iyo. Amen. Na kung saan pupunta ka lang dito sa church. Tapos pagkaraan. Amen. During weekdays, ibang klaseng tao ka. Nandun kung ano sumalabas sa bibig mo. Nandun kung ano mga ginagawa mo sa opisina. Nandun na paglabas mo rito, nagnanakaw ka pala. Nagsisinungaling ka pala. Sinasabi sa iyo ng Lord, hindi bagay sa iyo yan. Hindi bagay sa iyo. Huwag tayong umalis sa malungkot. Surrender natin sa Kanya lahat. Sapagkat siya lang yung kailangan natin. He is all we need. He is all we have. Amen. Some reflection we can carry. Amen. How can I cultivate a spirit of contentment and gratitude in all circumstances? What are the things I'm pursuing for fulfillment that might be leading me astray? Amen. Ano doon yung mga bagay na yun na dapat natin gawin upang tayo ay lumago. Amen. With the spirit of contentment at pasasalamat sa lahat ng pagkakataon. At ano yung mga bagay na kung saan pinapursue natin, akala natin, when we seek those things, mapupulfill ang buhay natin, makukontento tayo. But yung pala is opposite. It leads us astray, palayo. Amen. Hallelujah sa glory ni Panginoon. God bless you.